Good morning everyone, especially to you sir. Good morning po. My topic is related diversification market power. Market power related diversification can be achieved to market power primarily via pooled negotiating, power and vertical integration. However, government regulation can limit a company ability to dominate a market, as in the case of Walgreens attempted acquisition of Rite Aid. So, hindi ding market power related diversification kay usa ka strategy kay ang company mag-expand sa lain-laing negosyo para mas malig-on ilang position sa isa ka market. So, ang market power kay kini ang abilidad sa usa ka company nga maka-impluwensya sa presyo sa produkto o serbisyo sa market. Gibuhat nila ni para maka-control nila ang presyo o competitor o mga diversification pod kay mauni ang pagsulod sa lain-laing negosyo para dili lang magsalig sa usa ka product o serbisyo. Next is synergy. Mauni ang idea nga kung imong gihiusa ang duha ka butang, mas dako ang resulta kaysa kung imong gibulag sila. Sa business, mahitabo ang synergy through pooled negotiating. Gihusa ang kusog sa negosyo o ang vertical integration, kontrolado nimo ang tanan gikan sa raw materials hangtod sa pagbaligya. Sunod ang Walgreens and Rite Aid. Atong 2015 gusto nila paliton sa Walgreens ang Rite Aid para mahimong mas dako sila, pero gipunggan sa gobyerno para dili sila magdominar sa market o protektahan ang mga customer. Next, pooled negotiating power. Pooled negotiating power strengthens an organization bargaining position relative to supplier, customer, and competitors. So, kaning pooled negotiating power, kay mas dako ka, mas tig-on ka makitawad sa mga supplier para makuha ang mas barato nga presyo. Pwede po sila makikiusap para makipag-istorya sa mga customer o competitors para makabaton og mas maayo nga mga terms. So, next is vertical integration. Vertical integration involves a firm becoming its own supplier or distributor by expanding into proceeding or successive production process. So, ang vertical integration kay diin ang usa ka company nagkontrolar sa lain-laing stage sa production, gikan sa raw materials hangtod sa pagbaligya sa customer. Murag sila na mismo ang naghimo sa supplier o distribution sa ilang kaugalingong product. So, types ani backward integration. Gikontrolar sa company ang mga process nga duol sa raw material. So, example, usa ka company sa chocolate nga namalit og cocoa farm, sila na mismo ang nagtanom sa cocoa farm nga ilang gigamit paghimo og chocolate. So, forward integration, kini sila ang mas duol sa customer. Example, usa ka company sa chocolate nga nagbukas sa ilang kaugalingon nga mga tindahan, sila na mismo ang nagbaligya sa ilang chocolate sa mga customer. Sunod, kining Costco acquires the last mile. Costco acquired Innovel, a solution for 1 billion to enhance its last mile delivery capabilities, aiming to improve e-commerce sales of large items, increase customer satisfaction, and compete more effectively within rivals like Home Depot, Lowe's, and Amazon. So, kining Costco acquires, gipalit sa Costco ang Innovel solution kantidad nga 1 billion para mas daghan ang mupalit online, labi na mga dagkong gamit sama sa appliances o furniture. Sunod, kining transaction cost perspective. The transaction cost suggests that the choice of a governance structure such as vertical integration is to influence by transaction cost, search, negotiating, contracting, monitoring, and enforcement. Kini sila kay usa ka pamaagi sa pagtan-aw sa mga desisyon sa negosyo, labi na kung giun sa pagpili sa usa ka company ang ilang governance structure. Ang governance structure kay kung giun sa pag-organize siya ang usa ka company sa ilang relasyon sa ubang mga negosyo like supplier, customer, o etc. Sunod, transaction cost, the sum of search costs, negotiating costs, contracting costs, monitoring costs, and enforcement costs. Sunod, avoidance transaction costs. Ang buot ipasabot sa internalizing sa activities kay ang paghimo sa usa ka company sa butang
nga ginaadto nila paggamit o gikuha sa gawas, outsourcing. Sa ato pa sila na mismo ang naghimo in-house. Sunod, transaction specific investment. Kay ang puhunon nga delikado para sa supplier kay base dili sila paliton sa customer umaabot. Mao ang kinahanglan sila ang maghimo sa mga paagi para masigurado nga dili sila mapildi. Sunod, administrative cost. Kini pod kay ang mga gasto nga may kalabutan sa pagdumala sa company nga importante nga mas kontrolar ni kini para makontrol ang gasto sa produkto ug masiguro ang efficient. Sunod, kining decision basis. Kinahanglan ikumpara ang gasto sa pagpalit sa gawas ug mas gasto sa paghimo mismo para makadesisyon kung ang vertical integration ba o dili. Kung mas barato ang paghimo mismo, mas maayo nga ang mag-vertical integration. Sunod, kaning unrelated diversification. Few benefits from horizontal relationship, leveraging core competences or sharing activities. Potential benefits from vertical relationship from corporate office interaction with business units. So, kini, dili kayo importante ang mga relasyon tali sa mga negosyo nga parehas o klase. Mas importante ang relasyon tali sa corporate office o sa usa sa mga negosyo kay ang corporate office makahatag ug makatabang para makabalambo ang performance sa mga negosyo. Sunod, kaning corporate parenting and restructuring. Value creation through related diversification. Kung unsa ka company mosulod sa mga negosyo nga may kalabotan sa ilang kasamtangan negosyo. Ang mga company makadugang ug bili pinaagi sa pag-explore sa mga success o synergy sa tibuok business unit. Sunod, kining value creation through corporate parenting. Makahimo og bili pinaagi sa paghatag og expertise o suporta sa mga business units. Ang corporate office makatabang sa mga business units nga makahimo og maayo nga desisyon. Mapalambo ang ilang efficiency, makahimo og mga bagong product og serbisyo og dumala sa ilang risgo. Next is parenting advantage. The parenting advantage refers to the position, contribution of the corporate office. Ang parenting advantage kay ang bili nga gidugang sa corporate office minaagi sa ilang expertise o support. Ang mga kumpanya sama sa Berkshire Hathaway, Virgin Group o KKR nagahimo og nagadako nga bili pinaagi sa ilang abilidad sa pagdumala sa mga negosyo ug paghatag sa ila sa mga resources nga ilang kinahanglanon para sa ilang success. Next is restructuring as the way of the corporate office to add value by buying low one, selling high in bulk, finding poorly performing firms in industry on the verge of positive change, intervening to improve their performance through various measures, and then potentially selling them for a profit. Ang restructuring kay usa ka paagi para sa corporate office makadugang o bili pinaagi sa pagpalit og barato o pagbaligya og mahal. Kini naglakip og pagpangita og mga company nga dili maayo og performance o ang company sa mga industriya nga nahapit na mausab pag-intervise para magpalambo sa ilang performance. Pinaagi sa laing-laing mga paagi o dayo posibleng ibaligya sila para makaganansya. The types: assess restructuring, sale of unproductive assets of business lines, acquisition to strengthen the core business. Kaduha, capital restructuring. Changing the debt equity makes the mix between different of debt or equity. Management restructuring. Change to top management, organization, structure, reporting relationship, tight financial control performance, best rewards reduction of middle management. And last, portfolio management. Developed in the 1970s and 80s, aims to understand business portfolio competitive position and guide resource allocation. So, ang kining portfolio management kay usa ka pamaagi para sa mga company nga adunay daghang mga negosyo. Ang tumong ani
kay ang pagsabot sa competitive position sa mga negosyo o paggiya sa allocation nga mga resources para magdako ang ginansya. So, mo na ang pasabot sa portfolio management.